What's up mga chismoso at mga chismosa? At welcome sa isa na namang video, ngunit kakaiba ito sa mga video na ating nagawa na. Minsan naiisip ko at napagtatanto ko na yung mga ampalaya, yung mga vloggers ni Rapi Tulfo ay kawawa naman talaga. Biruin mo, napako na sila sa kanilang subscribers. Biruin mo, yung mga views nila hindi na lumalago. Sila na lang din ang naniniwala sa kanilang mga sarili. Wala nang bago. Wala na silang bagong nakukumbinsi na sila ay nagsasabi ng totoo. Pero naiintindihan ko naman mga tao sila. Kailangan din naman nilang kumayod. Kailangan din naman nilang kumain. Kailangan din lang naman nilang kumita. Ngunit kung sa views ang pagbabasehan, ay medyo mahihirapan silang mabuhay ng maayos. Wala naman silang ibang trabaho, lalong-lalo na yung vlogger ni Rapi Tulfo na naging errand boy na. Kung ano-ano na lang ang ginagawa, basta lang mapagbigyan yung idol niya. Kahit utos-utusan na kung saan-saan, okay lang sa kanya. Hindi ko naman siya masisisi. Kailangan niyang kumain Kailangan niya ng pera. Yung iba ng mga vloggers na Rapi Tulfo, kailangan din nila ng pambili ng sunmig light habang lumalaklak sa harap ng camera. Yung iba, kailangan ding humit-hit para merong lakas ng loob na humarap sa camera. At minsan pa ay may pagtanggol ang idol nila. Kaya, ano kaya ang pwede nating gawin? Hindi naman ako katulad ni Senator Rapi Tulfo na kumikita sa YouTube ng pagkalaki-laki. Diba nga, sabi ng mga Tulfonatics, okay lang na kumikita siya ng malaki sa kanyang YouTube, at least itinutulong niya. Hindi natin magagawa yon. Bagkus masakit sa aking damdamin na hindi ko magagawa yung bigyan sila ng ayuda. Bigyan ng kaunting halaga yung mga ampalaya. Dahil alam ko naman na yun lang naman talaga ang gusto nila. Yun nga ang lagi nilang sinasabi. At least nakatulong. Masakit man sa aking damdamin pero kailangan kong magbigay ng isang unsolicited advice. Kung yung views nyo lang ang inaasahan ninyo at yung pagbablog at pagtatanggol sa idol ninyo, ang source ng income ninyo, hindi ko naman sinasabing bayaran kayo Hindi ko rin sinasabing merong payroll. Kahit na may kumakalat na balita na nagdagdag na naman ng tao si Rapi Tulfo sa kanyang mga nililista sa kanyang payroll. Pero bagamat tangging-tanggi pa si Eli Sahuran, sino ba naman ang aamin na bayaran? Hindi ko naman talaga sila masisisi. Lahat naman tayo kailangan kumain. Ano ba ang mali na ginagawa ng mga ampalaya? Na-promote na si Melo sa channel ng idol niya. Ginawa pang resource person sa Senado. Ang isang nakikita kong maling-mali dito, at sana ay ito yung ginawa niya noon, pero sa tingin ko lubog na siya. Hanggang dyan na lang talaga siya. Hindi na yan lalago. Noong sinabi ng idol niya in-endorse ka, makinig ka. Napuntahan ninyo mga content o magkukontent ng mga OFW. Anong ginawa mo? Hindi ka nag-content. Kunwari kung ako, isang Tulfonatic, laging nakaabang sa programa ni Rapi Tulfo, in-endorse ka ng idol ko. Idol ko, si Rapi Tulfo, magkamatayan na. Dahil sa in-endorse ka ng idol ko, pinuntahan ko yung channel mo. Dahil isa akong OFW. O dahil may magulang akong OFW. O dahil may mga kamag-anak akong OFW. Sa halip na pang OFW ang nakita ko, ano nakita ko? Puro attorney libayan.
Siyempre, bilang isang Tulfo fanatic, matutuwa sana ako. Matutuwa sana ako na merong isang kalbo, Meloyap, na nagtatanggol kay Rapi Tulfo sa mga pambabatikos niya. Sa mga pambabatikos na ginagawa ng isang abogado. Pero hindi yon ang pinunta ko sa channel mo. Dahil ang sinabi ng idol ko na si Rapi Tulfo ay ang content mo ay mga OFW. Well, nag-subscribe ako sa'yo. Dahil nga in-endorse ka ng idol ko. Pero, ang tanong, babalik pa ba ako na manunood ng mga videos mo? Interesado ako sa content ng mga OFW at hindi ako interesado sa pagsisinungaling. Hindi ako interesado sa pambabatikos mo sa kritiko ni Rapi Tulfo. Kunwari din, first time kong narinig yung Attorney Libayan. Saan ko narinig? Sa channel mo, Melo. Bakit ko narinig? Kasi napunta ako dyan dahil kay Idol Rapi Tulfo. Noon wala akong alam. Hindi ko kilala si Attorney Libayan. Sa akong Tulfo fanatic, magkamatayan na. Tulfo fanatic ako hanggang huli. Subalit, na-curious ako dahil ang laman ng content mo, ang laman ng channel mo, ang mga videos mo, ay itong Attorney Libayan na ito. Magtatanong ako, magka-curious ako ngayon. Sino ba itong Attorney Libayan na ito? Pinuntahan ko ang channel ni Attorney Libayan. Aba, nagtuturo ng batas. Aba, marami akong matututunan dito. Aba, may ganito palang abogado sa YouTube. At bakit kaya? Ano ba ang problema niya sa idol ko? Ngayon, nag-click ako ng isang video na patungkol kay Rapi Tulfo. Aba, ano bang pinagsasasabi nitong abogado na ito? Bakit itong sinasabi niya ginagamit ni Rapi Tulfo yung mga mahihirap nating mga kababayan? Kaya nag-click ulit ako ng isa pang video na. At doon pinapaliwanag na naman niya kung paano nagagamit ang mga pobre at mahihirap nating mga kababayan kagaya ko. Dahil pobre lang din ako sa show ng idol ko. And then nag-click na naman ako ng isa pang video. At isa pa. Hanggang sa hindi ko na namalayan na yung utak ko nagbukas na. At nasabi kong, ay oo nga pala. Bakit ganyan ang ginagawa ng idol kong si Rapi Tulfo? Ngayon, mapapaisip ako. Gusto ko ba na mag-idol ng isang politiko na ginagamit ang mga pobre at mahihirap nating mga kababayan sa kanyang show para kumita? Well, yes, nakakatulong siya. Tuwang-tuwa ako noon. Pero, sino ba ang totoong kumikita? Sino ba ang totoong umangat sa buhay sa paggamit ng mga istorya ng mga pobre at mahihirap nating mga kababayan? Yun ang nangyari sa mga kabatas at mga kaarmado. It all started to Rapi Tulfo. Rapi Tulfo opened a door for so many Filipinos that are blinded by his program. He endorses you, Meloyap, and that was one of the biggest mistakes of Rapi Tulfo. He opened the eyes of so many Filipinos against him. First, in-endorse ka niya bilang magkukontent ng mga OFW. Pinanood ng mga Tulfo fanatic yung videos mo. Nalaman ng maraming Pilipino na meron palang isang Attorney Libayan na kritiko ni Rapi Tulfo at the same time nagtuturo ng batas. Anong naging epekto? Yung mga galing kay Rapi Tulfo na in-endorse sa'yo na nadiscover si Attorney Libayan, saan sila nag-stick? Kay Attorney Libayan, sa batas natin community at sa armado. Ngayon, nagigets nyo na yung problema? Yun lang. Bye-bye.